impeachment nitong si Vice President Sara Duterte ang dapat daw na pagtuunan ng pansin ng kampo nito. Mga isyu ng Office of the Vice President ay tinawag nilang diversionary tactics sa impeachment case. Ayon yan sa kampo ng prosekusyon. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Naniniwala si Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na dapat manatiling nakatuon ang publiko sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at huwag magpalihis sa mga isyong ibinabato ng Office of the Vice President laban sa ibang opisyal at ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Kapunan, malinaw kasi itong diversionary tactic ang paglikha ng ibang naratibo ng Office of the Vice President, kabilang ang mga issue sa professionalism at transparency ng ibang tanggapan. Binigyang din ni Kapunan na hindi pa final ang mga findings ng Commission on Audit at may mga remedyo pang maaaring gamitin ang OBP at Department of Education. Pero ayon kay Kapunan, hindi rin criminal liability ang sentro ng impeachment proceeding, kundi ang mga alegasyon ng paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang mga high crimes. Nananawagan din si Kapunan sa media na ibalik ang usapan sa mismong impeachment case sa halip na malihis sa mga issue laban sa ibang government agencies. Pakinggan natin si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Sinasabi ng mga followers niya, yung confidential funds ginamit sa gamot, ginamit sa buti nga Vice President, ginagamit sa gamot at saka sa gamot, sa pagkain, sa grocery, etc., sa supplies. No? Hindi naman yun ang ibig sabihin ng confidential funds. Di kunin mo sa billion mo, Madam Vice President. If you want transparency, you should start with yourself. Where are you spending your billions in presidential fund, vice presidential funds? Yung budget po ni Vice President Sara Duterte na 2.3 billion at yung confidential funds niya. Yung kanyang budget for 2023, yun ang pinakamalaki sa Office of the Vice President. Nagbabala rin si Kapunan sa paglaganap ng culture of violence sa bansa kasunod ng insidenteng pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay Kapunan, nakakadagdag umano si VP Sara sa culture of violence sa bansa sa pamamagitan ng mapahayag na may kaugnayan sa karahasan at pagbabanta. Ayon kay Kapunan, hindi niya sinasabing si VP Sara ang direktang responsable sa karahasan ng kabataan. Ngunit bilang mataas na opisyal ng gobyerno, dapat itong magpakita ng tamang halimbawa. Para kay Kapunan, hindi dapat maging normal o tanggap ang ganitong uri ng pananalita mula sa isang mataas na opisyal. Iniugnay rin ang issue sa impeachment case laban kay VP Sara na anya ay dapat magsilbing pagpapakita na may pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga salita at kilos. Iginiit din ni Kapunan na mas malawak ang problema ng karahasan at nangangailangan ito ng pagtutulungan ng pamilya, paaralan, media, justice system at ang pamaang gobyerno. Pakinggan natin si Attorney Lorna Capunan. Sara at yung kanyang pronouncement, no? Maalala natin, sabi niya, kung nangaliwa ang kanyang asawa, mag-hire siya ng assassin ng 5,000 pesos. Di ba? Ganun na ba ang kultura natin? If we have a high official, the Vice President herself, saying that she knows assassins who she can hire for 5,000 pesos. Ganun na ba ang kultura natin? Are we a culture of violence? When we saw nung nakita natin yung mga video sa grave threats, no, marami naman natin nakita yung sinasabi ng presidenta, I'll cut off the head, mga ganyan. At saka papatayin daw niya, nag-hire na raw siya ng someone to kill the First Lady, the President, and the Speaker of the House. That's a core violence, di ba? Yung kultura ng tatay niya, yung mga extrajudicial killings, kung kaya yung tatay niya ay nasa Hague, no? Dahil sa extrajudicial killings niya. No?
Samantala, iginiit din ng prosecution spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na hindi dapat isakripisyo ang accountability, transparency at katotohanan sa anumang political arrangement. Sinabi ni Barbers na bahagi ng transparency sa gobyerno ang pagsasapubliko ng mga travel ng mga matataas na opisyal kabilang si BP Sara. Ayon pa kay Barbers, hindi sinisingle out ang Vice Presidente dahil inihahayag din ang mga biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, mahalagang nalaman ng publiko kung nasaan ang mga opisyal, lalo na sa panahon ng kalamidad gaya ng bagyo at baha. Dagdag pa ni Barbers, hindi lamang pisikal na presensya ng mga opisyal ang saklaw ng transparency, kundi pati ang pagpapatakbo sa kanilang mga tanggapan kabilang ang paggamit ng pondo ng bayan. Gayet ni Barbers, dapat nakikita at nalalaman ng publiko kung saan napupunta ang pondong ginagamit ng mga tanggapan ng pamahalaan. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers. To give way to the impeachment trial, maring mauna ito. Dahil assuming matapos naman ito, let's say, next month, assuming lang, no, matapos ito next month, it doesn't stop there because the basis for filing a case in the ombudsman will still remain, and therefore doon na nila diretso yun. Kaya tama yung sinabi ni Tita Lorna kanina. Sabi nga niya, clear and convincing evidence lang naman dito sa trial. Fit pa ba ang isang impeachable officer to be in that office or hindi na? Kailangan ba siya matanggal o hindi na? So unlike sa admin, criminal, and lalo na sa criminal, no, kailangan very convincing proof beyond reasonable doubt. No? Hindi naman hihinto yan dito lang pagkatapos ng impeachment trial. I'm sure marami pang tutuloy-tuloy no, na mga trials na mangyayari. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!